Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan o batian ng bagong taon. Ngayon po, dito sa Toronto, Canada, December 31 pa lang sa Pilipinas po siguro. Tapos na celebration dyan po tukan. Well, ito po inyong kabayan Mon Datol Order. Ayan, dito po sa ating maliit na YouTube channel, Ramon Datol. Well, babati muna tayo sa ating mga kaibigan, lalo yung mga katropa pips kong senior citizen dyan sa Pilipinas. Naku, pinakamarami nating viewers pala dyan at saka taga-subaybay natin. Siyempre, Monda Tulto ko, kababayan nyo, taga-High Nueva Ecija to kahit na nandito ako sa Canada. Well, matagal naman din tayong sports writer dyan . Ang tagal na, 1986 pa ako nag-umpisa sa Manila Times. Ayun. Anyway, a prosperous or manigong 2025 po sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino anywhere in the world na inaabot po ng ating pagbati. Well, ingat-ingat lamang po. Year of the Wooden Snake. Yun ang napanood ko. Ako po kasi Year of the Snake. Nako, Virgo. Isa sa 5 maswerte raw na zodiac sign ngayong 2025. Ang 2025 po, o Year of the Snake, mag-uumpisa po yan ng January 29 hanggang February 26, 2026. Ayan, kaya sa January 29, 2025 pa mag-uumpisa ang swerte ng 5 zodiac sign. Nasama po rin yung Virgo, Leo, Virgo, Sagittarius yata, Taurus, hindi ko matandaan . Kaya tiningnan ko, ano ba ang mga swerteng kulay nating mga Virgo? Year of the Snake. 5 rin. Gold, red, blue, green, at saka beige. Sabi, yun ang mga kulay daw na importante ngayong Year of the Snake. Kaya yung mga katulad kong Virgoans, nako, Virgoans ba tawag sa atin? Pinanganak ng Virgo. Ayun. Sana nga po. Pero huwag niyong kalilimutan niya tumawag kay Lord Jesus Christ. Alam naman po ninyo, kundi dahil sa ating Panginoon, wala naman tayo rito. Sabihin ng may mga swerte ba? Hindi po. Nasa atin pong gawayan. Anyways, ngayon pong December 31, bago pumutok ang 2025 dito po sa amin sa Canada, North America o sa US, sa East Coast. Ayan, hindi pa po, mamaya pa pong alas 12 ng gabi yun . Pag-uusapan lang po natin yung pinakamalaking balitang nakita ko, yung top 12 na senatorial candidate sa Pilipinas. Sabi ko nga nun, ang dala-dala ko po ay 5 muna. Hindi ko nga sinama si Erwin Tulfo na laging number 1 dahil tingnan po natin yung huling balita. Ngayon, pinapanood ko yung aking abay, Dr. Toto Kausing. Abogado po yan na disbaryan, pero may appeal. Doktor yan, engineering course yan . Kasama ko po yung sports writer noong 1986, 86, 87, hanggang nandun po ako. Sports editor po yan sa journal. Napakagaling ng kaibigan at nung abogado siya, ang dami po pro bono yung kanyang karamihan. Basta hindi kaya magbayad. Libre yan. Ganon kagaling yung si Bay Toto Kausing. Tataka lang ako dito kay Chairman Garcia. George Garcia ng COMELEC, dinisqualify mo. Nuisance candidate? Hindi naman nuisance yan . Hindi, I don't know kung sa COMELEC rules ba, pag na-disbar ka at naka-appeal, nuisance candidate ka na, pwede kang disqualify.
Ang daming pwedeng i-disqualify, ang daming may kaso eh. I don't know, hindi ko po alam ang ng COMELEC eh. Ang alam ko lang dyan, maraming commissioner nung araw, nung madalas ako comedian, nung congressman yung kapatid ko ng Senior Citizen Party List, si Dikong Jundatol ng Senior Citizen Party List. Nakakamit ko yung si Chairman George Garcia, yung abogado ng Senior Citizen Party List, ng utol ko yan. At saka ni Bongbong Marcos na presidente, abogado niya si George Garcia, kaya siguro na-appoint din naman. Magaling talaga yan si George Garcia. Mas magaling pa nga kay Atty. Macalintal yan. Tingin ko pareho silang election lawyer. Anyway, balikan ko lang itong si Erwin Tulfo at may kumalat ngayong mga dokumento galing sa US Embassy ng Manila raw. Pirmado ng mga opisyal na isa si Mr. Leach ng US Embassy sa Manila na sinasabing tinanggalan na, on the revoke na yung lisensya o rather yung US passport nitong si Eric Lawrence Tulfo o also known as Erwin Tulfo. Ayan. Si Erwin Tulfo po, alam naman po natin, inappoint siya ni Presidente Marcos, DSWD Secretary noong 2022. Kaso nga, hindi po pumasayan sa commission na appointment kasi nga nakita may mga libel cases. Saka siguro nakita tong pagiging American citizen niya. Hindi ka pwedeng i-appoint sa kahit anong government position o tumakbo kahit anong position sa gobyerno kung ikaw ay hindi Pilipino, natural born at kahit dual citizen nga hindi pinapatakbo tulad namin kami pwedeng i-appoint as consultant pero yung diretsa ka na appointed secretary of kahit na ano, hindi po. Kailangan Pilipino ka at the time of your appointment, at the time of your pagtakbo. Si Erwin Tulfo po nung May 2022 tumakbo as fourth nominee ng ACT-CIS party list. Yung pong party list ng mga Tulfo. Alam naman nyo, maraming natulungan ng Tulfo, kaya tatlo lagi yung kanilang congressman o representative sa kongreso. Milyon na nga nakukuha niyan isa, dalawa, hanggang 3 milyon, tatlong representative. Kaya nung mag-resign yung nanalo na naman noong 2022. Kaya nung mag-resign yung number 3 nominee, being number 4 nominee, si Erwin Tulfo, umangat siya, kaya naging congressman. Nung Mayo, nanalo Ang problema, October 11 pala, 2022, dun lang tinanggalan ng citizenship at nirevoke yung US passport ni Erwin Tulfo, si Eric Lawrence Tulfo. Pwede bang i-deny ngayon ni Erwin Tulfo yan? Sabi nga ni Bay Toto, na pinanonood ko kanina pa, hindi niya pwedeng i-deny kasi 3 beses na niyang in-renew yun Yung passport at nagsundalo siya noong 1991 yata. At napadala pa sa US Army or whatever na anong sundalo siya sa Iraq. Paano mong itatatwa? Yun ang sabi ni Abay Toto. Magaling na abogado si Abay Toto Kausing. Ako pinanonood ko yan. Ilan lang naman silang paborito kong mga vlogger Yan, si Atty. Claire Santos, si Coach Jarrett, yan, si CJ. Yan, paborito ko yan. Pinanonood ko yan. Si Randy, si Batas Natin to. Si Ben Tulfo. Ayan, pinanonood ko. Si Rapi Tulfo, paminsan-minsan pinapanood ko. Pero hindi always. Kalabang matindi ni Atty. Randy Libayan yan
I don't know kung bakit nihahablan ni Rapi Tulfo si Atty. Limayan sa pagtira sa kanya. Public servant naman si Rapi Tulfo eh. Oh. Anyway, balikan natin si Erwin Tulfo. Yan po ang magiging dahilan kung bakit siya matatanggal as congressman. Ha? At kung bakit siya i-disqualify ng COMELEC sa pagkasenador. Number 1 yan eh. Alam naman po ninyo, 12 lang iboboto, kaya masiraan ng siraan yan. Start yan, maniwala kayo mga kababayan, yung mga katropa Pips Consignor sa Nueva Ecija at sa buong Pilipinas. Ha? Maraming mga pasabog na balita ang maninira sa mga kandidato sa senador, congressman, governor, vice governor, pati bukal, hindi po kalbo yung bukal. Provincial board member po yon. Mayor, vice mayor, konsehal, yan ang mga iboboto, tsaka ang party list. Kami po rito ako, bumoboto ko. Pinadadala sa amin ng consulate yung mga balota by mail. Tapos pipila pa namin, padadala uli sa consulate para mabilang. Ilang taon na po akong bumoboto, rehistrado. Anyways, tingnan po natin. Ang tanong ko lang dito, legit ba yung mga dokumentong pinawalan? Na sinasabing October 11, 2022 lang natanggal ang citizenship ni Erwin Tulfo. Kung talagang October 11, 2022 at legitimate tunay yung papeles na yon galing sa embassy, goodbye na. Senado, si Erwin Tulfo. Ano ang gagawin ng kanyang kapatid? Hindi naman attorney mga Tulfo eh. Si Senator Rapi Tulfo, ang pinakamalakas dyan na pwedeng, tingnan natin ano gagawin nila. Si Ben Tulfo, gusto ko siya. Matapang straight. Mas gusto ko siya kaysa kay Rapi Tulfo eh. Although si Rapi Tulfo, ang gusto ko lang doon, nagbibigay ng biyaya. He's sharing his wealth sa mga talagang nangangailangan. Yun ang maganda lang kay Rapi Tulfo. Si Kuyang Ben Tulfo naman, matapang. Pag tarantado ka, suntukan kayo. May artist yan. Elibs ako dyan. Ngayon mawawala na si Erwin. Sino ang papasok sa top 12? Yung Manang Aimee ng mga Ilocano, laglag na po eh. Mali ang ginagawa niya eh. Pagbagsak ni Sara, babagsak ka. Naku, si Amy Marcos, I like her. Kapatid ni Presidente, ang problema sa kanya, nakikinig sa payo ng isang batang... Ang alam lang mag-direct na movie, hindi direct ng politika at ng buhay mo. Senator Amy Marcos, matatalo ka pag hindi nagbago ang palatuntunan mo. Sabi nga ni Abay Pempiculado. Nako, change. Change sa advisor ka, Amy Marcos. Kundi, laglag ka. Pero naniniwala ko mananalo yan. Before the election, tutulungan yan ni ading Bongbong Marcos. Saka talk to your family, Manang Amy. Lalo na, pag inaaway mo si First Lady. Si First Lady, ang galing nun. Direct to the point yan. Bilib na bilib ako rin eh. Well, yung kay Erwin Tulfo po, pag napatunayang legal, legitimate yung mga dokumentong galing sa US Embassy, goodbye na. Aangat na dyan si Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, mananalo yan. Si Cousin Willie Rebillame, ayos ba? Cousin Abay Mario and Jojo Cruda. Mga pinsang buo ng mga Cruda yan si Rebillame. Si Kuya Will. Mananalo yan. Number 8 na yata ngayon eh. Ang lalaglag si Bato. Ala na yan. Si Bongo, paano
sumasabi sa top 3 yun. Si Lito Lapid, hindi na dapat ala namang ginagawa yan eh. Si Lito Lapid, di bagsak na yan, ipalit na si Willie Rebillam eh. Ang daming magaling na kandidato. Pero yun na nga, si Erwin Tulfo, goodbye. Pati pagiging congressman mo, matatanggal. Dahil ikaw, sabi nga ni Bay Toto Kausing, impostor. Eric Lawrence Tulfo, also known as Erwin Tulfo. Nasa inyo po mga kababayan. Manigong 2025 po sa inyo lahat. Pag-usapan natin pang ibang bagay sa darating na January 1. Ito po ang inyong kabayan, Mondatod. Mabuhay po ang lahat ng co-seniors sa buong mundo, lalo na sa Nueva Ecija at sa aming bayan, Haen Nueva Ecija. Maraming salamat po.